Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwento natin ngayong araw na ito ay tungkol sa dilim. Takot ka ba sa dilim? O nakaranas ka na bang dumaan sa mga madidilim na lugar? Habang nakahiga ka ngayong gabi, ingat ka, baka nandyan lang sila. Tunghayan ang ating nakakatakot na kwento at tumanda sa pagpasok sa takip silim. Magandang araw po sa inyo. Ako nga pala si Vincent, isa akong gwardiya. Matagal na ako sa trabaho kong to. Halos mag-iisang dekada na rin at kung saan saan na ako na destino. Manila, Laguna, Pasay, Quezon, Mandaluyong at marami pang iba. Halos malibot ko na ata ang buong Pilipinas dahil sa trabaho kong ito. Kaya sigurado po akong magagampanan ko ng maayos ang trabahong ibibigay ninyo sa akin dahil alam kong kwalipikado ako para rito, wika ni Vincent sa nag-i-interview sa kanya. Tiningnan naman ng staff si Vincent at base sa tingin pa lang mukhang biyasa na nga ito at sabay tingin sa resume nito. At napahanga sa pinakitang credentials nito dahil lagi itong may award sa lahat ng pinapasukan niyang trabaho. Nagkataon lang na nalugi na ang agency na pinapasukan niya at nagsara kaya napilitan siyang maghanap ng panibagong agency para makapagtrabaho. Wala pa namang asawa si Vincent kaya tinutulungan niya ang kanyang mga magulang sa probinsya at pinag-aaral ng mga kapatid. Kada sweldo niya noon ay nagpapadala siya kahit nga halos wala nang matira sa kanya. Kaya lubos ang pasasalamat ng kanyang pamilya sa pagsasakripisyo ni Vincent na mas pinili pang magtrabaho kaysa mag-aral. Dala na rin ng hirap at kawalan ng trabaho sa probinsya ay napilitan itong lumuwas ng Maynila para kumita ng mas maayos. Nagkataon pang nagkasakit ang kanyang ama na naging dahilan para maging taong bahay na lang ito dahil di na nito kaya pang magtrabaho. At mula noon ay inako na ni Vincent ang responsibilidad ng ama. Kahit mahirap ay ni kailanman ay di siya nagreklamo sa mga ito. Okay na Sir Vincent, ito ang referral para sa medical mo. After nyan, bumalik ka dito kung okay ang medical mo. So by next week, madidestino ka na. Wika na nag-interview sa kanya. Nagpasalamat si Vincent sa staff at umuwing masayang masaya. Agad siyang tumawag sa pamilya niya sa probinsya upang ibalita na may trabaho na ulit ito at huwag na silang mag-alala. Laking tuwa naman ng mga magulang at mga kapatid sa narinig na balita. Nagpahinga na si Vincent dahil may medical pa siya kinabukasan. Nagising ng maaga si Vincent noon at agad na siyang nagayos para sa medical niya. Gutom na wala naman siyang magagawa kasi kailangan niyang mag-fasting para sa kanyang medical kaya pagkatapos ng medical ay dali-daling naghanap ng makakainan si Vincent. Sakto naman at may malapit-lapit na karinderya sa pinagkuhanan niya ng medical. At nang dumating na nga ang araw na ipapasa na niya ang kanyang mga resulta sa agency at sa awa naman ng Diyos ay naging okay naman ito. Naipasa na rin ni Vincent ang mga requirements niya sa opisina at binigyan na nga siya ng lugar na pagdedestinuhan. Isa yung malaking mall sa may Ortigas sa Pasig. Night duty siya nun kaya pag uwi niya ay nagpahinga na siya agad para di naman siya mapahiya sa agency niya dahil nakakahiya nga naman kung first day mo palang palpak na agad. Paggising ni Vincent ay agad na siyang kumain ng hapunan. Pagkatapos ay pumasok na siya. Mabait naman ang mga karelyebo niya o yung mga kapalitan niya sa duty. Kada area ay may isang nakadestino. At nadestino si Vincent sa may bandang parking area. Tipikal na araw
Halos isang buwan na rin ang nakalipas mula nung magsimula siya sa trabaho niya roon. Medyo nakaka-adapt na rin siya sa duty at responsibilities niya sa area niya. Hanggang isang gabi habang nagjo-duty siya ay biglang may nag-radio sa kanya na lumipat muna daw siya ng area kasi yung bantay sa loob ng mall hindi yata makakapasok dahil nagkasakit. Kaya nung gabing yun, dun muna sa loob nag-duty si Vincent. Nagsara na nga ang mall at kailangan niya nang mag-ikot-ikot para tingnan kung may naiwan pa bang tao sa loob o kaya bata o staff doon. Umakyat siya ng second floor at chinek lahat. Okay naman, wala namang tao doon kaya pagkatapos niya roon ay dumiretso na siya ng third floor. Papunta pa lang siya sa escalator may natanaw na siya agad na isang babae na nakatayo sa taas ng third floor. Miss, sarado na ang mall, bakit nariyan ka pa? Hindi natinag ang babae sa pagkakatayo habang papalapit si Vincent dito. At nang akmang hahawakan na ni Vincent ang balikat nito ay bigla itong naglakad. Miss, sandali, wika ni Vincent sa babae. At sa kadiliman ng gabi ay siya rin pagkawala ng babae sinisita ni Vincent. Halos nanlamig ang buong katawan ni Vincent sa nangyaring iyon. Gustuhin man niyang sumigaw ay di niya magawa. Kaya sa sobrang takot ay nagmamadali siyang bumaba at halos liparin na niya ang escalator. Makaalis lang sa lugar na iyon. Matapos ng duty niya na yun ay halos di na siya makatulog ng ayos. Kung ano-anong masasamang panaginip ang napapanaginipan niya. Di na rin siya makapag-duty ng ayos dahil feeling niya na kahit saan sa mall ay makakakita siya gaya ng nakita niya nung nakaraang gabi. Nagsimula ito nung halos muntik na siyang mamatay sa kumbulsyon. Noong bata pa siya. Ilang araw pagkatapos ng pangyayaring yun ay nakakakita na siya ng mga bagay na di nakikita ng mga normal na tao. Ngayon lang ulit bumalik ito paglipas ng maraming taon. Akala niya ay naisara na ito ng albularyo sa kanila noon, ngunit habang lumalaki pala siya ay pasulput-sulput pa rin ang mga pangyayaring ganun at bumalik nga ulit ang pagkakaroon niya ng third eye. May pagkakataon din na minsan nagawi sa CR si Vincent nang biglang bumukas ang isang cubicle ngunit wala naman tao doon. Uni kahit ang hangin. At nang tangka niyang lalapitan ito ay bigla itong sumara ng pagkalakas-lakas na tila ba ay sinara ng pabalagbag. Ngunit wala namang naroon maliban sa kanya. Nung high school siya ay may nakikita siyang mga pugot na tao sa likod ng eskwelahan nila tuwing hapon na sabi-sabi ng mga matatanda sa kanila ay dati daw ay tapunan ng mga patay ng mga pinugutan ng mga Hapon ng lugar na pinagtayuan ng eskwelahan. Kaya di daw malayo na may mga nagpapakita roon at sobra daw ang tromang dala ng lugar na iyon dahil napakaraming walang awang pinagpapatay doon. Pati na rin ang mga babaeng ginahasa noon nung panahon pa ng Hapon. Kaya noon pa man ay di na normal ang buhay ni Vincent dahil dito. Natatakot man sa mga nakikita ay pilit pa rin pinagpatuloy ni Vincent ang buhay niya na tila isang normal na tao. At isang gabi, habang nasa duty siya ay doon na naman siya na destino sa taas. Ilag na siyang umakyat sa third floor dahil baka makita na naman niya ang babae doon. Kaya iniikot na lang niya ang second floor ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay nagpakita ito ulit sa kanya. Ngunit ngayon ay nakaharap na ito sa kanya na nanlilisik ang mga mata na di mawarin ni Vincent bakit lagi na lang siyang pinagpapakitaan ito. Gayong sa ibang mga gwardya naman ay di naman ito nagpapakita. Hanggang sa naglakas loob siya na tanungin ito kung ano ang pakay niya kay Vincent ngunit nawala lang ito kaya dali-daling bumaba si Vincent sa entrance ng mall at nang sumunod ng duty roon ay nag-aalay siya ng panalangin para sa babae na sana ay matahimik na ito.
At mula noon na ginawa niya yun ay di na niya ito muling nakita pa. Marahil ay kahit papano ay nakatulong ang pagdarasal na ginawa niya para rito upang matahimik na ang kaluluwa ng babae sa third floor. Naikwento naman ni Vincent ito sa ibang mga gwardya na kasama niya at base sa mga nauna pang gwardya na nagjo-duty doon ay yung babaeng nagpapakita sa kanya sa dilim ay dating tumalon sa third floor dahil daw sa problema kasi buntis daw yun pero ayaw panagutan kaya ayun tumalon daw. Matagal na daw yun ngunit ngayon lang nagpapakita, siguro baka dahil sa di matahimik at palagi siyang nasa kadiliman at di makita ang liwanag na kanyang dapat puntahan. Ikaw, takot ka rin ba sa dilim? Madilim ba dyan sa inyo ngayon? O kailangan mo bang dumaan sa isang madilim na lugar bago ka makarating sa inyo? Mag-iingat ka dahil minsan andyan lang sila. Subaybayan ang susunod na kwento at samahan ninyo akong muli hanggang sa susunod na pagsapit ng takip siling.